Mga mahal na kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Dapat matutuhan ng tao na magtanggi ng sarili upang maging tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo. Ang pagtatanggi ng sarili o self-denial ay ang pagpigil o hindi pagsunod sa sariling ibig o hangarin. Tumutukoy din ito sa pagpapaubaya na isakripisyo ang pansariling kapakanan o kaligayahan upang ipagpauna ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Ang pagtatanggi ng sarili ay isang napakahalagang sangkap sa pagtataguyod ng tunay na pananampalatayang tinanggap natin mula nang umanib tayo sa tunay na iglesia. Ang ating Panginoong Kristo mismo ang nagpakita o nag-iwan ng pinakamabuting halimbawa ng pagtatanggi ng sarili. Mula sa mga dakilang gawa niya sa panahong noong nabubuhay pa siya dito sa daigdig hanggang sa paghandog niya ng kanyang sarili o hanggang sa kanyang kamatayan. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Paano pinatunayan ng Panginoong Kristo na natuto siyang magtanggi ng kanyang sarili? Ang sagot, basahin natin. Lumakad siya sa dako paroon at siya ay nagpatira pa, nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sa pagkakataong ito, ay malapit nang tuparin ng Panginoong Kristo ang kalooban ng Ama na siya ay magtutungo sa Jerusalem, dadakipin, pahihirapan, ipahihiya sa mga tao, at ipapako na siya sa krus. Bilang tao ay namamanglaw ang Panginoong Kristo dahil sa napakabigat ng daranasin niyang ito. Pero paano niya pinatunayan na marunong siyang magtanggi ng sarili alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Kung inyong napansin, ang sabi niya sa kanyang panalangin, kung maaari po ay lumagpas sa akin ang sarong ito. Katumbas, huwag na sanang mangyari sa kanya yung nakasulat sa Biblia o yung kalooban sa kanya ng Ama. Pero paano pinatunayan ng Panginoong Kristo na marunong siyang magtanggi ng kanyang sarili? Ang sabi rin niya sa kanyang panalangin, gayunmay huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Kaya, susunod pa rin siya. Hindi niya ipipilit yung saganang kanya, kundi ang susundin niya ay yung kalooban ng Diyos. Sa kasunod na bilang, bakit itinalaga ng Panginoong Kristo ang kanyang sarili na gawin ang kalooban ng Diyos? Gayong batid niya na sa pagsasagawa niyaon ay mamumuhunan siya ng maraming pagtitiis at sa huli ay ihahandog niya ang kanyang sariling buhay. Ang sagot, basahin po natin. Sinabi ng Panginoong Kristo, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kalooban ng Diyos, utos ng Diyos, na ang kanyang bugtong na anak na pinakapampalubag loob o pantubos sa kasalanan upang ang sangkatauhan ay makapanumbalik sa kanya at maligtas sa kanyang puot na bunga ng kasalanan. Ginawa ng Panginoong Kristo
ang pinakadakilang sakripisyo sa pamamagitan ng paghahandog niya ng kanyang sariling buhay para sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Sa kasunod na bilang, ano ang napakadakilang hangarin ng Panginoong Kristo kung bakit nagawa niyang magtanggi ng sarili at ipagpauna ang pagtupad ng kalooban ng Ama? Ang sagot, basahin po natin. Nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Mga kapatid, nalwalhati o naparangalan ng Panginoong Kristo ang Ama pagkaganap niya ng mga gawaing ipinagawa sa Kanya. Yun ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Kristo. Gawin ang kalooban ng Diyos at hindi yung ang gagawin niya ay yung sarili niyang kalooban. Sa ikaapat na bilang, anong hiningi ng Panginoong Kristo sa mga ibig sumunod sa Kanya upang maging alagad niya? Basahin natin ang sagot. Nang magkagayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yung mga natutong magtanggi ng sarili, ang makalalapit, ang makasusunod sa ating Panginoong Kristo. Tulad ng nabanggit natin sa simula, ang pagtatanggi ng sarili ay ang pagpipigil o hindi pagsunod sa sariling hangarin. Sa kasunod na bilang, sino ang isang halimbawa ng natutong magtanggi ng sarili alang-alang sa pagsunod sa Panginoong Kristo? Ang sagot ay basahin natin. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Mga kapatid, sa talatang yan, si Apostol Pablo ang nagsasalita. Ano-ano ang itinanggi o isinakripisyo ni Apostol Pablo alang-alang sa ating Panginoong Kristo, alang-alang sa pagsunod niya kay Kristo bilang isang apostol. Mga kapatid, si Apostol Pablo po ay ipinanganak bilang isang mamamayang Romano sa isang kilala at mayamang pamilya sa Tarsis ng Cilicia sa Asia Minor. Si Apostol Pablo, nung hindi pa siya natatawag bilang apostol, ay mataas ang kanyang pinag-aralan. Naging dalubhasa sa kasaysayan ng mga Hudyo, ng kautusan, sa ilalim ng pagtuturo ni Gamaliel na isang rabi at paham o eskolar na Hudyo. Si Pablo ay naging miyembro din ng Sanhedrin, ang kataas-taasang hukuman. Katumbas niyan, Supreme Court ng mga Hudyo na namamahala sa buhay at relihiyon ng mga Hudyo. Lahat ng ito, kayamanan, kapangyarihan, mataas na estado sa lipunan, isinakripisyo niya ito. Kaya nga, ang sabi niya ay yung mga bagay na sa akin ay pakinabang, inari ko na yung kalugihan. Katumbas ng isinakripisyo niya na yan. Bakit? Alang-alang sa mas mahalaga na yun ang pagsunod kay Kristo at pagtupad niya ng kanyang pagka-apostol. Sa kasunod na bilang, paano pa pinatunayan ni Apostol Pablo na natutuhan niyang
magpigil o magtanggi ng sarili upang makasunod sa ating Panginoong Heso Kristo? Ang sagot ng magkagayon, sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso, sapagkat ako'y nahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil sa matinding pag-uusig ng imperyo ng Roma sa mga unang Kristiyano, naghandog din si Apostol Pablo ng kanyang sariling buhay alang-alang sa Panginoong Kristo at sa Iglesia. Matatandaan natin na siya ay ibinilanggo at sa bandang huli ay kinitil ang kanyang buhay. Hindi niya isinuko ang kanyang ministeryo, ang kanyang pagka-apostol hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa kasunod na bilang, tulad ni Apostol Pablo, ano rin ang dapat na maging paninindigan ng bawat kaanib sa Iglesia ni Kristo upang mas pinahalagahan ang Panginoong Kristo kaysa sa kanyang sarili. Ang sagot, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Mga kapatid, ang tunay na alagad ng Panginoong Kristo na nagpapahalaga sa Kanya ng higit sa pagpapahalaga sa sarili ay ang nabubuhay sa pananampalataya. Si Kristo na ang nabubuhay sa Kanya, si Kristo na ang ibinubuhay niya at hindi na ang kanyang sarili. Paano mabuhay sa pananampalataya yung mga tunay na alagad ni Kristo? Taglay nila ang pag-iisip na kay Kristo. Anong uri po ng pag-iisip ng ating Panginoong Kristo? Masunurin. Pinatunayan ba ng Panginoong Kristo na siya'y masunurin sa Diyos? Opo. Ang totoo, hanggang doon sa kanyang kamatayan, pinatunayan niya ang kanyang pagiging masunurin. Sa kasunod na bilang, mga kapatid, ano ang pagpapalang nakalaan sa mga natutong magtanggi ng sariling kalooban alang-alang sa pagsunod sa Panginoong Kristo? Ang sagot, inihandog niya ang kanyang sarili sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang dakilang araw ng ating inaasa. Ito ang pagbabalik ng tagapagligtas na si Kristo at ang pagkahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, iyon lamang natutong tumalikod sa makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at namuhay ng may pagpipigil, matuwid, karapat-dapat ang tatanggap ng biyayang kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng bagay ay matatapos.
Sa mga maliligtas, magmamana sila ng buhay na walang hanggan. Sa mga parurusahan, doon sila. Sa dagat-dagatang apoy, pahihirapan sila araw at gabi, magpakailan-kailanman dahil sa kanilang mga kasamaan. Yan ang ating leksyon, mga kapatid. Bago tayo manalangin muli, ay babasahin natin ang paksa ng ating tinalakay. Dapat matutunan ng tao na magtanggi ng sarili upang maging tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo. Tumayo po kayo at tayo mananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng maraming marami sa iyo. Hinihiling namin sa pagkakataong ito. Matanim na matibay sa abi ng iyong mga salita sa aming puso, sa aming isip. Dito namin ibatay ang aming pamumuhay upang kami maging dapat sa iyo. Habang lumilipas ang panahon sa aming buhay, Ama, loobin mo na ang pananampalataya namin makarating sa kadalisayan. Hindi namin ito magagawa sa ganang aming sarili. Kailangan namin ng iyong tulong, ang iyong basbas sa araw-araw ng aming buhay. Maawa ka, Ama. Palagi namin masunod ang mga tunay na aral na tinanggap namin upang makatiyak kami matapos namin ang takbuhin ito karapat-dapat sa kaligtasan. Nananalig kami, Ama. Muli mo kaming binatawad sa aming mga kasalanan. Salamat sa pagkasangkapan mo sa aming mga pagsamba. Patuloy na tinuturuan kami makapanindigan sa panig ng iyong katuwiran. Tinanggap namin ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.